Okay guys, so ngayong araw papunta na naman tayo ng Venworks dahil meron na naman tayo mga pagkakagastusan sa buhay. Hindi, joke lang. Maintenance tayo ng motor. Tapos plan ko rin na magpalit na chain and sprocket set. So mukhang valid na kasi yung kadena natin. Kasi last time nag-a-adjust ako. Ewan ko kung normal yun kasi merong part na maluwag. Tapos merong part na masikip kapag iniikot mo yung kadena. Merong mahigpit na pag ginaganon mo. Tapos meron din namang part na maluwag pa. So since magsi 16K na rin yung odo natin or yung tinakbo ng kadena, pwede na siguro tayo magpalit, no? Saka bala ko rin talaga mag-upgrade ng sprocket set. So titignan natin kung ano bang mainam, no? Na sprocket combi. Yes. Kaya sasabay na rin natin. Saka sakto, nangihingi na rin yung motor natin ng change oil. Naka 2,000 na yata ito mahigit. Kasi sinet ko yung interval niyan na every 2,000 ang change oil natin. Nung nakaraan pa yata lumabas yan. Ngayon lang tayo nagka-time. Tapos meron ng sumisipol. So siguro yung water pump oil seal yun. Pero mahina pa naman siya. Ewan ko kung kailangan ng palitan. Pero if ever na kailangan, sasabay na rin natin ngayon yan. So today is Saturday. Ngayong araw, papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Pumasok na pala yata kagabi. So buti hindi pa maulan. Pero ang dilim na nun lang. Pero malamang yan, siguro bukas o mamayang gabi. Huling punta natin ng Venworks, bumabagyo. Basang-basa din tayo ng ulan. Ano mang papagawa tayo ng motor, bumabagyo. So sana hindi umulan ngayon hanggang sa makauwi tayo para walang hassle at tuloy-tuloy ang ating pag-video. Sarap ng biyahe ngayon, walang traffic. Ito rin kasi ako gumadaan guys kapag pumapasok sa work. Taw, let's go! Okay guys, so dito na tayo ngayon sa Mindanao Ave Extension. Medyo alalay lang tayo sa takbo dahil pakiramdam ko maluwag yung kadena natin. Nawa ko na lang doon, in-adjust ko na lang siya based doon sa masikip na part. Make sure ko na lang na may play kasi mas mahirap kung doon tayo mag-base sa maluwag to sobrang sikip ng masikip, baka maputulan tayo. Mas hassle yun. Ang kulit nga ng F5 ko sa TikTok kasi puro yung nakikita ko, yung mga natatalonan saka napuputulan ng kadena, tapos mga basag yung crankcase nila. Aray ko talaga, yung masaklap dun Tapos prone ka pa sa aksidente kapag ganun, lalo na pag high speed yung takbo mo. Ay nako, kaya importante din talaga guys na mini-maintenance natin yung mga kadena natin. Sa akin, okay pa naman yung ipin ng sprocket ko. Yan ang talaga yung issue ko, yung part na maluwag as part na masikip. Pero at least diba, may dahilan tayo para mag-upgrade na sprocket set. Malapit na tayo guys, ang bilisan lang ng biyahe natin ngayon. Okay, open na. Goy, dami na. Okay guys, nandito na tayo. Sarado pa pala. At ayun na nga guys, makalipas ang mahigit isang oras sa paghihintay, na isa lang na rin naman kagad sa red kidlat, no? So ito pala ipapalit natin ngayon, RK chain and sprocket set na kulay ginto. Tapos ayan, sinimulan ng baklasin yung shifter, foot peg at yung iba pang mga cover dyan para ma-access yung drive sprocket, no? Or yung maliit na sprocket. Tapos sunod namang tinanggal yung luma nating kadena. So ayan yung pagtanggal ng lock, iikutin lang yan. Ang maganda pa rito sa Venworks, kapag mag-i-install sila ng bagong chain and sprocket set, sinasabay na rin yung cleaning. Para syempre bago ikabit yung bago, malinis talaga, saka tanggal na yung mga nakadikit na putik sa grasa. After malinisan, in-install na yung bagong drive sprocket natin na kulay gold. So ganyan lang palang diskarte dyan, nakapremera kapag maghihigpit or magluluwag ng bolts. Tapos ayan na yung bago nating kadena, RK chain na size 428. So dito makikita natin na yung ipin ng sprocket natin is okay pa naman, pero papalitan na rin natin. So sprocket nga lang pala yung gold dito, no? Dahil silver naman yung napili kong kulay para sa chain. So ayan, unang kinabit yung sa front sprocket para may balik na rin yung mga pinagtatanggal na cover dyan. Tapos sunod naman tinanggal yung gulong natin sa likod para palitan naman yung rear sprocket. So siya nga pala, mag-upgrade tayo dito ng sprocket set from stock na 1438 to 1441. So para sa mga hindi nakakalam, ang meaning lang naman nun is yung number ng ipin, no? Or nung teeth nung sprocket. So 14 teeth para sa front and 41 teeth na yung gagamitin natin para sa rear sprocket. So ang purpose nun is para ma-improve yung hatak ng motor natin. Pag-uusapan na lang natin yan ng mas maayos sa ibang video, no? Dahil binabalik na ni sir yung gulong natin.
tension. At yan na nakakabit na ang bago nating sprocket. So naman ay susukatin na yung tamang haba ng kadena para kay Red Kidlat. At pagkatapos ay syempre puputulan na. Meron sila ditong ginagamit na tool para pang putol, no? Tapos after maputulan, ilalapan na sa sprocket yung kadena at saka ilalak. After ma-install ng chain and sprocket set, ang last na gagawin ay syempre i-adjust naman sa tamang tension. So hindi gaanong mahigpit at hindi rin dapat gaanong maluwag. Yung saktong play lang. After ng chain and sprocket set installation, sunod naman gagawin dito ay ang pagpapalit ng water pump oil seal. So para sa mga naka-Raider FI dyan, kapag naririnig nyong may sumisipol na sa mga motor nyo, baka kailangan na rin magpalit ng oil seal, no? So kanina sinimulan na rin i-drain yung langis natin dahil mag-change oil din naman tayo. Tapos dito kailangan din munang i-drain yung coolant. Water pump seal. Yung sumisipol. Usually gano'ng katagal na ano, boss? Wala sa tagal sir. Meron 3,000. Depende. Timpuan pala yun, no? Meron yan kalalabas ng kasa. Maririnig nyo naman yan pagka sumisipol. Ayan yung water pump oil seal na papalitan. Tapos ito naman yung ipapalit. So sinisikwat lang yan ng ganyan saka papalitan. And pagkatapos yan, isasabay na rin dito yung clutch side maintenance. Ikaw lang sir kung namin. Ha? Ikaw lang kung namin. Oo, boss, ako lang. Ang ganda pa ng lining sir. Ha? Ang ganda pa ng lining. Okay ba? Okay. Upon checking, all goods pa naman daw yung lining na Red Kidlat. Katapos naman ng lahat ng yan, pinagbabalik na yung mga tinanggal. Tapos sunod namang pinalitan yung oil filter saka inilagay yung bagong langis. Ilan isi-set natin? 2K? Okay lang lang siya. Ito yung coolant natin, ibabalik lang din kasi kakapalit ko lang ng coolant October last year. After change oil, naisabay na rin nating mapapalitan yung stock na exhaust bolts dito, no? Dahil very common issue na sa Raider yung napuputulan ng exhaust bolts katagalan. Kaya naman stud bolts na ipapalit natin. Para pag naisipan kong magpalit ng pipe, eh wala nang kaba, di ba? Oo, malapit na sir. Isang buwan na lang. Magkakaroon na tayo ng putok-putokan. Mabuti na lang malambot para yung stock bolts natin. Kahit 3 years na, no? So ito pala yung total ng nagastos natin ngayon. Wala lang dyan yung langis kasi meron tayong dala. So post nyo na lang yung video para makita nyo ng maayos. Bayad. Okay guys, so kakapagas lang natin dito sa may Shell sa Uyo, Quirino Highway. So naputol yung video natin kanina dahil ang ating GoPro ay ewan ko kung nagloko, mainit ba. Pero ayun, binabahan ko muna yung quality ng video natin. So kamusta naman kayo dyan? Medyo mababa lang muna yung quality ng video natin. Thank you po. Biyahe na tayo ngayon. Dito na tayo dadaan sa Quirino Highway kasi nagpagas din tayo. Okay, so tuloy tayo sa ating vlog-vlogan. So ayun guys, no, successful naman yung lakad natin ngayon. Aray ko guys, kanina pa ako dumadaldal dito, naputol na pala yung video natin. May problem yata yung battery ng GoPro ko, nakakat, ewan ko, namamatay. So binalik ko muna yung lumang battery na 20% na lang, so lobat na rin to. At hindi ko na alam kung saan ako nahinto kanina, no? Pero ayun nga guys, successful naman yung lakad natin ngayon. Nagawa naman lahat yung nasa listahan ko, no? Nakapagpalit na tayo ng chain set at naisabay pa ang upgrade ng sprocket set. So naka 1441 na tayo ngayon. Naka low speed sprocket set, which is tingin ko ideal para sa akin. Kasi syempre medyo mabigat tayong rider. Ako lang pala, almost 80 kilos din ang timbang ko. Plus meron pa tayong top box, saka madalas tayong may angkas. Kaya mas magagamit natin yung extra torque o hatak na may bibigay ng low speed sprocket set. Though masasacrifice nga lang yung konting dulo. Pero dito kasi sa amin, sa Metro Manila or kahit saang city driving na lamang ang traffic, hindi mo masyadong mapapakinabangan yung dulo. Kaya okay lang naman. Tapos naisabay na rin natin ang change oil at nakapagpalit na rin ng water pump oil seal dahil nga nagsisimula ng sumipol itong aking motor. Stud bolts pa pala, no? Yun ang naisipan ko lang at buti na lang napalitan na yung stock bolts natin sa exhaust ng stud bolts. Kaya kapag naisipan natin magpalit ng pipe, hindi na tayo mangangamba na maputol. Kasi very common issue yun sa Raider FI, lalo na kapag naluman na or tumagal na ng sobra, yung stock bolts is nag-i-stack up. Pagka tinanggal, napuputol. Puti ito sa akin, malambot pa, kaya hindi nahirapan tanggalin.
Siguro gagawin na lang din natin ng vlog ng usapang sprocket set, no? Para mas maintindihan natin, no? Mas matapik natin ang maayos. Ayun, home sweet home mga bro. Okay guys, so nakauwi na tayo dito sa bahay. Nagkaputol-putol nga lang yung video natin dahil sa palyadong battery. So ayan, bago natin tapusin itong video, kasali yarn. Oh, tabi dyan. So ayan, bago natin tapusin itong video na to, papakita ko lang sa inyo yung mga pinaggagawa o pinaglalagay sa motor natin ngayon, no? So ayan, bago na yung chain and sprocket set natin guys. So RK chain and sprocket set yung kinabit sa atin. Kulay gold yung pinili nating sprocket. Tapos silver naman sa kadena. Nag-upgrade na tayo to 1441. Low speed sprocket set tayo ngayon. Tapos yung water pump oil seal natin is napalitan na rin. So malalaman yung palitin na yun kapag may naririnig na kayong parang pumipito na tunog, tapos dito siya nanggagaling. Ayan. Pag nakarinig na kayo ng ganun, malapit na kayo magpalit ng water pump oil seal. So ayon kay sir, yung mechanic natin kanina, random talaga. Minsan daw kahit 5K odo pa lang nagkakaroon na ng ganong case. So depende na lang din siguro yun sa paggamit nyo. Saka sa tsempuan lang din daw eh. Ako kasi ang ginagawa ko naman dito, pag galing biyahe tapos mainit yung makina, tapos umaandar yung fan, inaantay ko muna mamatay yung fan automatically kasi para napalamig na niya kahit pa paano. Ewan ko, napanood ko lang yun dati. Hindi ko nakalimutan ko na kung saan. Pero yun daw yung parang pinaka dun. Para maalagaan tong water pump oil seal natin. So clutch side maintenance nagawa rin sa motor natin. Sinabay na rin, no? Kasi binaklas na rin tong clutch side natin. Tapos ito pala guys, no? Ito wala sa plano pero napalitan na ng stud bolts yung ating stock exhaust bolts. Kasi kung alam niyo naman siguro, yung stock bolts daw ng Raider, pagka tumagal, tumitigas, tapos marupok siya. Kumbaga pag nag-stock up na siya, pag tinanggal, madalas may napuputol. So ang diskarte daw dun, pagka matagal na, parang bababaran muna siguro, tapos puk. Pag tatanggalin, dapat malamig yung makina, no? Pero itong sa akin, after 3 years, malambot pa rin naman daw, kaya hindi tayo nahirapan magpalit. So meron na tayong peace of mind na kapag naisipan natin magpalit ng pipe, hindi na ako ma-hassle o mag-overthink na baka maputol yung exhaust ports. Tapos ano pa ba? Change oil, syempre sinabay na rin yung change oil, palit oil filter, tapos ayun lang naman guys. That's all, no? Wala naman ng ibang pinalitan. Yung coolant natin is yun pa rin kasi kakapalit lang yan last year. So all in all goods naman yung motor natin. 16K odo maintenance yung ginawa natin. Pero ang pinaka-agenda lang talaga natin dapat sa Venworks ay sprocket set, no? Kasi naka-encounter na ako ng issue sa kadena ko na may part na maluwag, may part na masikip kapag ka iniikot. Na isang sign na palitin na yung kadena. Eh kapag ka pinalitan yan, ang ideal naman talaga is sabay, no? Yung sprocket set saka yung kadena. Para yung pagka-wear niya is pantay, no? Kasi sabay pinalitan, sabay pares bago. Kasi kapag kadena lang pinalitan natin, tas lumang sprocket set, mapapabilis yung buhay ng kadena. So at least nagkaroon ako ng dahilan para mag-upgrade ng sprocket set. Kaya ayan na. At ayan yung batang makulit. Nala! Pagpasensya na yung dumi-dumi sa motor natin. Paparating na yung bagyo. Kaya tingnan nyo, mahangin na sa labas. So I think that is it for this video mga bro. Thank you all for watching. Ride safe sa inyo lahat. God bless and bye bye.